Pangsambahin at purihin ang Panginoon. Napaka ang Espiritu Santo ay kumikilos sa ating kalagitnaan. Tatama ko yan at nawa sa mga bisita namin, maunawaan niyo ang kalooban ng Panginoon. Amen. Sana magligtas siya ngayon sa pamagitan ng Espiritu Santo. At ang ibig kong ibahagi sa inyo ay the Spirit-filled Church. Ang Iglesia na puspos ng Espiritu Santo. Dito sa Acts chapter 2, verse 4. Ito na ang babasahin natin. Tumayo kayo sumandali. Acts chapter 2, verse 4. Sabi niya, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Tayo manalangin. Hilingin natin kay Sister Judith. Manang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat na kami po ay madako na sa pakikinig sa inyong mga salita. Amen. Ang salita ng buhay. Sana sa umagang ito, mayroong magbigay ng kanyang buhay sa inyong mga at idagdag mo sa inyong iglesia. Tulungan mo po ang mga salita mo namin mapapakinggan. Kami ay kasama sa inyong iglesia. Sana po maging karapat-dapat kami sa anong maririnig din yung mga salita. Upang kami po ay magamit nyo sa lalong ikalalaganap ng inyong imanghel. Tulungan niyo po inyong alipin kayong magsalita sa kanyang bibig. Sapagkat kung sa amin pong sarili, wala po kami magagawa, pero alam po namin kayo ang siyang may kalooban ng lahat ng mga bagay. Nawa itong araw ng pagliligtas at ito rin pong araw ng paghahandog ng mga hindi pa po nagbigay ng kanilang buhay sa inyo upang makita po namin ang inyong iglesia na puspos ng Espiritu Santo. Sa pangalan po namin Panginoong Jesus, ito po ang sabi. Amen. Pag sinabi nating iglesia, hindi po yun ang iglesia na itinayo ng tao. Napakaraming iglesia na tinayo ng tao ngayon, churches na tinatawag. Ngunit, pag sinabi natin iglesia na nasa Biblia, iisa lang yan. Yan ang sinabi ng ating Panginoon, I will build my church. Hindi niya sinabing, I will build my churches. So, iisa lang ang iglesia na itinayo ng ating Panginoon Jesucristo. Pag sinabi natin the Church of God, hindi yan sekta na itinayo ng tao. Ito ay itinayo ng Diyos mismo. Ang iglesyang ito, pagka naligtas ka sa kasalanan, you will be added to the church. Kaya ang iglesyang ito, walang makasalanan dito. Pag sinabi natin iglesia, there will be no sinner in the church. In the church of God. Why? Because you must be saved from your sin so that you will be added to the church. Amen. So, hindi ka pwedeng pumasok dito. Hindi mo pwedeng pasukan ang iglesia na itinayo ng ating Panginoon. Mayroong kondisyon. Maligtas ka muna sa kasalanan bago ka idadagdag yan. So, paano may makasalanan dyan? Meron bang makasalanan na makakapasok dyan o mapapasama dyan? Wala. Kasi ang kondisyon, magsisi ka, tanggapin mo ang Panginoon at idadagdag ka dyan. Ang iglesia itinayo ng tao, kahit makasalanan ka, pwede kang pumasok. Kahit makasalanan ka, pwede kang pumasok yan. Pasukin mo lahat yan. Pwede kang pumasok yan. Kasi makasalanan. Ang makasalanan na iglesia o ang iglesyang itinayo ng tao, kahit makasalanan, pwede kang pumasok yan. Pero ang iglesyang itinayo ng ating Panginoon, kailangan ka munang mabago, magsisi ng kasalanan, malis ka sa kasalanan, at mapapasama ka dyan. Yes. Ngayon, ang iglesyang ito ay kailangan mapuspos ng Espiritu Santo. Kaya dito sa the day of Pentecost, napuspos ang iglesia ng Espiritu Santo. Sabi nga rito, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu